Laking gulat ng bilyonaryo nang marinig ang batang pulubi na kumakanta sa kalsada. Pamilyar kasi ang boses nito. Pero bakit nga kaya? A kid? Napatigil si Rafael sa pagtingin mula sa loob ng kanyang magarang sasakyan. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng tirik na araw, isang batang babae ang nakatayo. Nakapikit ito habang kumakanta. Hawak ang munting lata kung saan may ilang bariyang kumakalansing tuwing may naghuhulog. Hindi niya maintindihan kung bakit parang pamilyar sa kaniya ang boses. Maliit, matingkad, para bang hinahaplos ang lumang bahagi ng kaniyang puso na matagal na niyang kinalimutan. Napakunot ang kanyang noo. Habang dahan-dahang bumagal ang takbo ng sasakyan dahil sa traffic, mas malinaw na niya ngayong nakikita ang bata. Maputi, manipis ang katawan at may mahabang buhok na medyo gusot. Pero nang ngumiti ito habang kumakanta, parang may sariling ilaw na nagmumula sa bata. Biglang tumigil sa pag-awit ang bata. Halika na, uwi na tayo! Napalingon si Rafael sa pinagmula ng boses. Parang tumigil ang mundo niya nang makita kung sino ang tumatawag. Althea, ang babaeng ilang taon na niyang hindi nakita. Ang babaeng minsan niyang minahal, ngunit iniwan dahil sa pressure mula sa pamilya niya, dahil sa takot, dahil sa kahinaan. At ngayon, narito ito, nakasuot ng simpleng damit, may pawis sa noo at may pagod sa mga mata. Ngunit hindi iyon ang tumama sa kaniya, kundi ang hawak nito, ang kamay ng batang babae na may kaparehong hugis ng mata sa kaniya, kaparehong ilong, kaparehong ngiti, parang pinagsamang larawan ng kahapon. Hindi, imposible. Ngunit ang tibok ng puso niya ay may kaba sa paraang matagal na niyang hindi naramdaman. Tahimik na naglalakad pa uwi ang mag-ina. Bit-bit ni Althea ang maliit na bayong na may lamang kanin at tinapa mula sa karinderyang pinagtulungan nilang linisin kapalit ng pagkain. Sa tabi niya ay si Rafaela. Masigla pa rin kahit pagod. Hawak-hawak ang maliit na lata na may lamang ilang barya. Mama, ang saya-saya ko po kanina. Ang dami pong nagbigay ng barya kasi sabi po nila ang ganda raw po ng boses ko. Masayang sabi nga ni Rafaela. Ngumiti naman si Althea. Oo nga anak ang galing-galing mo, mana ka talaga sa tatay mo. Napahinto siya saglit sa sinabi. Parang may kung anong matalim na gumuhit sa puso niya. Ang tatay nito, si Rafael, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking nangakong lalaban para sa kanila. Pero bigla na lang nawala. Isang araw, nagising na lang siya sa katotohanang iniwan na siya. Walang pasabi, walang paliwanag. Tanging isang sulat lang na nagsasabing, Patawad Althea, hindi ko kaya. Hindi nito nalaman. Nabuntis siya na may bunga ang gabing pinili nilang magmahalan. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng takot, sa kabila ng pagkakaibang mundo nila. At ngayon narito siya, piniling itaguyod si Rafaela kahit mag-isa, kahit mahirap, kahit sakit ang kasama ng bawat alaala. Pagdating nila sa maliit nilang barong-barong sa gilid ng abandonadong lote, agad na kinuha ni Rafaela ang piraso ng kahoy na laging niyang ginagawang mikropono. Mama, kakanta po ulit ako ah. Ani nga ni Rafaela. Sige anak, pero sandali lang, baka gabihin tayo. Napaupo siya sa sirasirang upuan habang pinagmamasdan ng anak. Para siyang multo ng nakaraan, isang larawan ng lalaking minsan niyang minahal. Muling nabuhay sa katawan ng isang batang masayahin, matalino at puno ng pangarap. Nang marinig niyang kumakanta si Rafaela, hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa takot na isang araw magtanong ang anak. Nasaan po ang papa ko? At paano niya sasabihing ang ama nito ay nasa kabilang panig ng mundo, mayaman,
may kapangyarihan at hindi alam na may anak siya? Tahimik si Rafael sa loob ng kanyang opisina. Nakaupo siya sa harap ng laptop, pero hindi ang mga numero at graph ang laman ng isip niya. Ang paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ay ang mukha ng batang nakita niya kanina sa kalsada. Ang pangalang hindi niya inakalang maririnig, ang mukha na hindi niya akalaing makikita pamatapos ang 5 taon. At ang bata, napahawak siya sa sentido, pilit na inuuntog ang sarili sa katotohanang hindi niya kayang takasan. Hindi ako sigurado. Pero kung totoo yun, Ang mga mata ng bata, tila salamin ng sarili niyang mata noong siya'y bata pa. Ang hugis ng mukha, ang ngiti, ang kilos habang kumakanta, hindi maitatanggi. At lalong hindi rin niya makalimutan ang huling gabi nilang magkasama ni Althea. Ang gabing pinili nilang magmahalan bago siya tuluyang sumuko sa presyur ng kanyang ama. Naalala niya pa kung paano umiiyak si Althea habang pinipigilan siyang umalis. Pero nanaig ang takot niya noon, takot sa kahihiyan, sa pamumuna ng pamilya, sa galit ng kanyang ama. Iniwan niya si Althea. Akala niya, iyon na ang huling beses na makikita niya ito. Akala niya, kaya niyang mabuhay sa desisyong iyon. Pero ngayong muli niyang nakita si Althea, kasama ang batang kamukha niya. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Tumayo siya, hindi mapakali. paano kung anak ko nga ang batang yon? Napahigpit ang hawak niya sa mesa. At kung totoo nga, bakit hindi niya alam? Biglang bumalik ang galit, hindi para kay Althea, kundi para sa sarili. Dahil iniwan niya ito, wala siyang karapatang magalit. Pero kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan ko malaman kung anak ko nga siya. Mag-isa si Rafael sa loob ng kanyang condo unit. Tahimik. Walang tunog kundi ang malamig na hampas ng hangin mula sa aircon at ang mahinang tik-tak ng mamahaling relo sa kanyang pulso. Sa kamay niya ay isang baso ng whiskey, halos hindi na gumagalaw mula pa kanina. Pero sa isip niya, Karapat-dapat ba ako? muling sumagi sa alaala niya ang batang babae. Masiyahin, buong tapang na kumakanta sa kalsada, waring walang takot o hiya, parang musmos na may dalang liwanag sa madilim na mundo. At ang tinig na tumawag dito, Althea. Nak? Napapikit siya, pilit pinapalaya sa isip ang alaala. Pero paano? Paano mo buburahin ang isang bagay na tila naukit na sa dibdib mo? 5 taon. 5 taon ng pananahimik. 5 taon na hindi niya inalam kung kumusta si Althea. Ni hindi niya sinubukang hanapin ito. Hindi niya alam kung anong nangyari pagkatapos niyang iwan ito, kung paano ito tumayo mag-isa. At ngayon, isang sulyap lang, isang iglap, at parang sinuntok siya ng katotohanan. Bakit hindi niya sinabi? Pero agad ding sumunod ang sagot nga sa kanyang tanong. Bakit nga ba niya sasabihin? Iniwan mo siya. Tinakbuhan mong responsibilidad. Tinakot ka ng pamilya mo at pinili mong iwan ang babaeng nagsusumamo sa'yo. Sa isip-isip na ni Rafael, napaupo siya sa sofa at napahawak na nga lamang sa mukha. Mabigat ang dibdib. Tila may batong nakaumang sa gitna ng kanyang hininga. Kung anak ko nga siya, may karapatan ba akong pumasok ngayon sa buhay nila? Na parang walang nangyari? Na parang hindi ko sila pinabayaan? Muli niyang naalala ang mata ng bata, mga matang kopyang-kopya ng sa kanya. Hindi iyon ilusyon, hindi imahinasyon. At doon siya mas lalong natakot. Dahil kung anak niya nga ito, paano kung galit na galit si Althea sa kanya? Paano kung ayaw na nitong makita siya? Paano kung hindi siya tanggapin ng bata? Tumayo siya, lumapit sa bintana at tinitigan ang tanawin ng lungsod. Ilang buhay na ba ang winasak ng takot niya noon? Ngayon lang niya naisip, sa laki ng yaman niyang hawak, sa dami ng taong natutulungan ng kumpanya nila, bakit ngayong may posibleng anak siya? Parang wala siyang kapangyarihan. Anak ko nga kaya siya?
Humigop siya ng huling lagok sa baso at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi pera, hindi negosyo at hindi pangalan ng kanilang angkan ang iniisip niya, kundi ang bata at si Althea. Maagang gumising si Rafael kinabukasan, ngunit hindi para sa meeting. Hindi rin para sa bagong business pitch na matagal nang nakaschedule. Ngayong araw, may mas mahalaga pa sa anumang deal o milyon, ang paghahanap sa batang hindi mawaglit sa kanyang isipan at kay Althea, ang babaeng minsang minahal at maaaring minahal pa rin niya hanggang ngayon sa kabila ng lahat. Nasa loob siya ng itim na SUV kasama ang kanyang driver na si Mang Celso. Sir, sigurado po ba kayo dito? Ani nga ni Celso. Oo, dito kami dumaan kahapon. Bagalan mong pagpapatakbo. Tahimik ang loob ng sasakyan habang dahan-dahan nilang nilibot ang lugar. Mga lumang eskinita, mga karinderyang nilulumot ng panahon, mga batang naglalaro ng takyan sa tabi ng mga lumang pedicab. Nagsimulang kabahan si Rafael. Paano kung hindi na niya makita ang mga ito? Paano kung panaginip lang ang lahat? Ngunit hindi pa man sila tuluyang lumampas sa kabilang kanto, biglang tumigil ang sasakyan. Naroon, sa mismong kanto ng bangketa, sa ilalim ng lilim ng punong akasya, naroon ang isang batang babae na may hawak na lata. Kumakanta muli, parang walang bumabagabag sa mundo. Hindi niya pa rin alam ang pangalan ng bata, ngunit mas lalo na niyang nakita ang sarili sa batang iyon. Mula sa hugis ng mata, sa hugis ng labi, hanggang sa paraan ng paghawak sa lata. Tila larawang buhay ng sarili niyang pagkabata. Napalunok si Rafael. Hindi niya agad alam kung lalapit ba siya o mananatili lang sa loob ng sasakyan. At di nagtagal. Anak, halika na muna. Magpahinga ka muna. Saad nga ni Althea. Lumingon siya sa pinanggalingan ng boses. Mula sa karinderya sa kanto, lumabas si Althea. Nakasuot ito ng simpleng duster, may tuwalyang nakapatong sa balikat at bahagyang pawisan. Ngunit, sa kabila ng lahat, para kay Rafael, hindi nagbago ang kagandahan nito. Mas tumatag pa nga. Mas naging totoo. Agad na lumapit si Rafaela sa ina at walang alinlangang yumakap dito. Para kay Rafael, tila iyon ang pinakamasakit at pinakamatamis na tagpo na nakita niya. Isang yakap na hindi siya bahagi. Napahawak siya sa dibdib niya, pilit tinatago ang kirot. Gusto ko silang lapitan. Pero paano kung itaboy nila ako? Lalong bumigat ang tanong nga sa puso niya. May karapatan pa ba akong lumapit? Huminga siya ng malalim. Balik tayo bukas, Mang Celso. Saad na naman ni Rafael. Sir, hindi niyo po sila kakausapin? Takang tanong naman ni Celso dahil matagal na nga niya itong sinusubaybayan. Umiling siya. Hindi pa ngayon. Hindi pa siya handa. Pero isang bagay ang sigurado. Babalik siya. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Mainit ang hapon, pero mas mainit ang tensyon nang muling magtagpo ang dalawang taong matagal nang hiwalay. Naroon si Rafael, nakatayo sa harap ng karinderyang pansamantalang pinagtatrabahuhan ni Althea. Suot niya ang simpleng polo at maong, malayo sa imahe ng corporate billionaire na laging naka-Amerikana. Ngunit kahit gaano kasimpleng itsura niya ngayon, hindi niya kayang itago ang pagkalito sa dibdib. Si Althea mula sa loob ng karinderya ay natigilan nang makita siya. Parang kinuyom ang puso niya sa matagal nang tinatagong damdamin. Galit, sakit, at takot. Anong ginagawa mo rito? Tanong nga ni Althea. Gusto lang kitang makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mabilis siyang lumapit sa pinto at humarang para hindi ito makapasok. Kita sa mga mata niya ang galit. Hindi na ang dating Althea na mahinhin at tahimik,
kundi isang inang handang ipaglaban ng anak. Althea, nakita ko kayo. Yung anak mo. Hindi ko alam kung tama ako pero... Oo, anak ko siya. Pero hindi siya laruan, Rafael. Hindi siya isang bagay na pwede mong balikan kapag convenient na sa'yo. Pagpuputol naman ni Althea, natahimik si Rafael. Tanggap niya ang galit nito. Alam niyang deserve niya yon. Hindi mo man lang tinanong kung kamusta ako. Iniwan mo ko, Rafael. Isang sulat lang ang iniwan mo. Alam mo bang, halos mamatay ako sa kahihiyan, sa sakit, sa hirap, at ngayong maayos na kami ng anak ko, bigla ka nalang babalik? Napalunok si Rafael. Pilit na humahanap ng tamang salita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumabas mula sa gilid ng karinderya si Rafaela. Hawak ang luma niyang mikropono. Isang laruan lang, pero mahal na mahal niya. Ama? Sino po siya? Takang ani nga ni Rafaela. Napalapit si Rafaela kay Rafael na tila ba kinikilala ang estranghero. Sandaling nagkatitigan ng mag-ama at sa hindi inaasahang sandali, lumapit si Rafaela kay Rafael at yumakap. Uncle, ang bait niyo po, ang bango niyo po. Nanlaki ang mata nga ni Althea. Agad ang nilapitan nga si Rafaela at pilit nga siyang hinila palayo. Anak, halika na. Huwag kang basta lumalapit sa kung kani-kanino na hindi ka kilala. Ngunit nanatili si Rafaela sa pagkakayakap. At si Rafael, nakatayo lang, hindi makagalaw. Tila pinako ng yakap ng isang batang hindi niya kilala, pero tila kilalang kilala siya. Parang tadhana na mismo ang sumagot sa tanong niya. Anak ko nga siya. Mula nang muli silang nagtagpo, hindi na lumipas ang isang araw na hindi bumalik si Rafael sa kalsadang iyon. Laging maaga, laging may bitbit, minsan mainit na pandesal, minsan prutas, minsan laruan. Pero higit pa sa mga dala niya, ang presensya niya ang pinakahinihintay ng isang munting puso. Rafaela. Tuwing makikita niya si Rafael mula sa malayo, napapatakbo siya, dala ang ngiting walang kapantay. Uncle Rafael, may dala ka po ulit? Ani nga ni Rafaela. Ngumiti si Rafael yung mukha at tiniabot nga ang hawak na stuffed toy na maliit na pusa. Para sa'yo. Sabi mo mahilig ka sa pusa, di ba? Kumislap ang mata ng bata habang niyakap ang laruan. Agad siyang naupo sa bangketa at sinimulang kausapin ang laruan na parang totoo. Pinagmamasdan ni Rafael ang anak niya at kahit hindi pa ito alam ni Rafaela, ramdam na ramdam niya ang koneksyon. Hindi niya na kailangan ng DNA test. Sapat na ang yakap, ang titig, ang ngiti ng batang para bang kopya ng kanyang kaluluwa. Ngunit habang si Rafaela ay masayang nakikipaglaro, sa harap niya, si Althea naman ay nananatiling mailap. Laging tahimik, laging may distansya, at laging may pigil na galit sa mga mata tuwing nakikita siyang malapit sa anak nito. Salamat sa mga dala mo, pero hindi namin yan kailangan. Sad nga ni Althea. Althea, hindi ko to ginagawa para humingi ng pabor. Gusto kong bumawi, kahit kaunti. Hindi sumagot si Althea. Sa halip, pumasok siya muli sa loob ng karinderya. Habang si Rafaela ay naupo sa tabi ni Rafael, hawak ang laruan at ngumiting parang may sikretong kasiyahan. Alam mo po, Uncle, para po kayong superhero. Lagi po kayong nandyan, ang bait-bait niyo po. Napangiti si Rafael, pilit pinipigilan ng pagluha. Kung alam mo lang, anak. Kung alam mo lang. Hindi niya masabi. Hindi pa. Hindi pa handa si Althea. Hindi pa handa ang mundo ng anak niya. Pero araw-araw siyang babalik. Araw-araw siyang kikilos para ipakita kay Althea na hindi na siya ang Rafael na duwag. At araw-araw niyang mamahalin si Rafaela kahit hindi pa siya kilala nito bilang daddy. Isang Sabado ng umaga, abalang-abala si Althea sa karinderya. Maaga pa lang ay dumagsa na ang mga suki at trabahador mula sa katabing construction site. Sa kalagitnaan ng pagsisilbi ng pagkain, inihabilin muna niya si Rafaela sa matandang may-ari ng karinderya, si Lola Dory. Lola, pakibantayan muna si Rafaela ha.
Baka mamaya kasi maglaro sa kalsada eh. Bilin nga ni Althea. Oo naman iha, magpahinga ka naman paminsan-minsan. Ani naman ang matanda. Ngumiti lang si Althea at bumalik sa kusina. Samantala, si Rafaela naman ay nakaupo sa harap ng karinderya. Hinihigop ang kanyang taho. Palihim siyang tumitingin sa kalsada para bang may hinihintay. At dumating ito, ang itim na SUV na kabisado na niya. Bumukas ang pinto at bumaba ang pamilyar na figura. Uncle Rafael! Sigaw nga ni Rafaela. Mabilis siyang tumakbo papunta rito. Good morning, princess. Gusto mo ba ng ice cream? Gusto ko po pero hindi po pwede kay mami. Ani nga ni Rafaela. Sikreto lang natin, sandali lang tayo. Babalik ka agad bago ka hanapin, promise. Tumawa ang bata at pumayag naman si Lola Dory. Kilala na nga rin si Rafael bilang paboritong bisita ni Rafaela. Sa maliit na park sa kanto na upo si Rafaela sa tabi ni Rafael kumakain ng ice cream na tsokolate habang nagsasalita ng walang tigil. Alam mo po, Uncle, kung may tatay ako, gusto ko po kagaya nyo. Yung mabait, yung marunong magbasa ng storybook tapos hindi po madamot sa yakap. Ani nga ni Rafaela. Natahimik nga si Rafael. Parang may tinusok na nakarayom sa puso niya. Kung alam mo lang anak. Bulong nga niya pero agad niyang pinalitan ng ngiti. Ang lungkot. Gusto mo ba ng kwento? Meron akong dala. Saad nga niya sa bata. Kinuha niya mula sa kotse ang isang children's book na binili niya kagabi pa. Naupo silang dalawa sa lilim ng puno. Si Rafaela ay nakasandal sa braso niya habang nakikinig. Habang binabasa niya ang kwento, lihim siyang humihinga ng malalim. Iniipon ang bawat segundo ng sandaling ito. Isang sandaling parang pag-aari niya ang anak na matagal nang nawala sa buhay niya, kahit pasaglit lang. Pagbalik nila sa karinderya, abala pa rin si Althea. Wala siyang napansin, ngunit si Rafaela ay masayang masaya. May bagong kwento at may bagong ngiti. Isa na namang alaala, kasama ang hindi niya alam ay sarili niyang ama. At si Rafael, tahimik na umalis. Ngunit sa puso niya, alam niyang babalik siya bukas. Dahil kahit hindi pa niya kayang sabihing, anak kita, sa bawat tawa at yakap ni Rafaela, ramdam niyang siya ay ama. Tanghali na nang muling dumaan si Rafael sa karinderya. Nakita niyang abala si Althea sa paglilinis sa likod, habang si Rafaela naman ay nakaupo sa lilim ng puno. Hawak-hawak ang bago nitong libro, ang parehong librong binasa sa kanya ni Rafael kahapon. Lumapit siya, tahimik, maingat. Para bang sinisigurado niyang hindi siya makikita ni Althea. Hey princess, napalingon si Rafaela at agad nga na kumislap ang kanyang mga mata. Uncle Rafael! Saad nga ni Rafaela. Naglakad dito papalapit, sabik na niyakap nga ang lalaki. Para bang wala nang iba sa mundo. Para bang matagal na nga silang magkasama. Anong binabasa mo? Yung kwento po na binasa nyo kahapon. Ako na po ang nagbabasa ngayon. Ang sabi po ni Mama dapat matutong magbasa mag-isa. Pero mas gusto ko po pag kayo po yung nagbabasa eh. Ani pa nga ni Rafaela. Tumawa si Rafael. Masaya ngunit may bahid ng lungkot. Umupo siya sa tabi ng bata at naglaro sila saglit gamit ang laruan nitong pusa. Naging masaya ang saglit na yon. Isang mundong tila sila lang ang meron. At habang naglalaro si Rafaela, bigla nitong ibinaba ang laruan, tumingin sa kanya ng diretsyo at walang pag-aalinlangang nagsabi, Daddy, ang saya po kapag nandito kayo. Ani nga ni Rafaela. Biglang natigilan si Rafael. Napatitig siya sa bata. Pilit pinigilan ng pag-iyak. Parang narinig niya ang pinakapinanabikan niyang salita sa buong buhay niya. Daddy. At sa di kalayuan, may nakarinig. Si Althea hawak pa ang basang-basahan. Nakatayo sa gilid ng karinderya. Tahimik ngunit gulat na gulat. Nanlaki ang mga mata niya. Halos mabitawan niya ang dala. Daddy? Tahimik niyang pinanood ang anak na nakaupo sa tabi ni Rafael. Masayang masaya. Para bang matagal nang kilala at minamahal ito.
Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang tawagin ng anak niya, ang taong iyon na daddy, o ang katotohanang parang totoo. Naglakad siya palapit, mabigat ang hakbang. Kita sa mukha niya ang sakit, pagkagulat, at takot na bumalik ang lahat ng iniwan niya noon. Rafaela! Sigaw nga ni Althea. Nagulat ang bata. Tumayo kagad at lumapit nga sa ina. Ano yung sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko po, Daddy. Kasi po parang siya po talaga yun eh. Pwede po ba yun, Mama? Inosenteng sabi nga ni Rafaela. Napatitig si Althea kay Rafael. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sandaling matagal na niyang iniiwasan. At si Rafael, tumayo rin siya, pero hindi nagsalita. Lahat ng salita ay tila nalunok ng bigat ng katotohanan. Pero sa mga mata niya, malinaw ang sagot. Oo, ako ang daddy mo. Magkaharap sila ngayon. Sa pagitan nila ay katahimikang parang sumisigaw. Si Rafael, nananatiling tahimik, pero halata ang bigat sa dibdib. Si Rafaela, nakatayo sa gilid ni Althea, nakakunot ang noo, halatang naguguluhan sa tensyon sa pagitan ng dalawang taong mahal niya. Sabihin mo, Althea. Sabihin mo kung totoo. Siya ba ang anak ko? Napapikit si Althea. Ilang segundo, ilang malalim na hinga, ilang taon ng sakit ang biglang bumagsak sa mga balikat niya. Tinitigan niya si Rafael, hindi bilang ang lalaking iniwan siya, kundi bilang isang ama na ngayon ay humaharap sa isang masakit na katotohanan. Oo. Sad nga ni Althea. Natahimik si Rafael at hindi siya nakagalaw. Parang humito ang oras. Oo, Rafael. Siya ang anak mo. Rafaela, anak mo siya. Hindi na nga napigilan ni Rafael ang luhang kanina pa nga niya pinipigilan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Rafaela at hinawakan ng maliit na kamay ng bata. Anak kita. Anak kita. Tumingin si Rafaela sa ina at nagugulhan. Mama, totoo po ba? Siya po ba si Daddy? Ani naman ni Rafaela. Tumango-tango si Althea at hindi niya kayang magsinungaling pa. Hindi niya kayang sirain ang hiling ng anak niyang yakapin ng taong parabang matagal na nga niyang kakilala. At sa wakas, tumakbo si Rafaela at niyakap si Rafael. At si Rafael, para siyang batang muling binigyan ng panibagong buhay. Yumakap din siya ng mahigpit, halos hindi na bumitaw. Pero kahit puno ng damdamin ng tagpo, hindi pa rin maalis ang lungkot sa mga mata ni Althea. Kahit totoo na ang lahat, hindi ibig sabihin ay handa na siyang muling pagkatiwalaan ng lalaking minsang sumira sa mundo niya. Ngayon alam mo na, pero hindi ibig sabihin may karapatan ka na kagad sa kanya. Diretsahang saad naman ng babae. Alam ko, pero kahit anong gawin mo, Althea, hindi na ako aalis. Kahit sa labas lang ako ng buhay niyo, basta makita ko lang siyang lumaki. Masaya, ligtas, at alam niyang may ama siya. Napayuko si Althea. Wala siyang sagot, sapagkat sa kabila ng galit niya, sa kabila ng takot at sakit, isa lang ang hindi niya kayang pigilan, ang koneksyon ng anak niya sa ama nito. Mula noong araw, natuluyang umamin si Althea. Hindi na naging katulad ng dati ang bawat araw. Hindi na si Rafael ang estrangherong bumibisita sa bangketa. Hindi na siya ang uncle na may dalang laruan. Ngayon, isa na siyang ama. Hindi pa legal, hindi pa buong buo sa puso ni Althea. Pero sa mga mata ni Rafaela, sapat na ang kanyang presensya. Pero hindi madali. Lunes ng umaga, sa labas ng karinderya, nakatayo si Rafael. Suot ang simpleng polo at rubber shoes. Tahimik lang siyang nakaupo sa monoblock chair. Pinapanood si Rafaela habang kumakain ng almusal. Bakit ka nandito? Madaring na tanong nga ni Althea. Para kay Rafaela. Hindi ko siya kukunin, Althea. Hindi mo kailangan mag-alala. Hindi ko rin siya lalapitan kung ayaw mo. Pero gusto ko lang talagang siyang bantayan. Gusto ko lang marinig ang tawa niya sa ganitong paraan.
Magpakama naman ako sa kanya. Tahimik si Althea. Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya umangal. Martes, nag-ayos si Rafael ng maliit na reading corner malapit sa karinderya. May ilang lumang libro, upuan, at lapis. Habang abala si Althea sa kusina, si Rafaela naman ay abala sa pagkukolor kasama ang ama. Galing mo nang magkulay ah. Anong kulay ang favorite mo? Manghang-manghang tanong nga ni Rafael. Pink po, gaya po ng shoes ko. Ani pa nga ni Rafaela. Napatawa si Rafael. Maliit na bagay, pero para sa kanya, ito ang simula ng isang mundong hindi niya naranasan noon, ang pagiging magulang. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Althea ang dalawa. Tahimik, mahigpit ang hawak sa kutsara. Ayaw niyang umasa, pero hindi niya rin maipagkakaila. Nagbabago si Rafael. Miyerkules, nagdala si Rafael ng bagong sapatos kay Rafaela. Pink sneakers. Tinanggap ni Rafaela ang regalo, pero si Althea ang unang sumabat. Hindi mo kailangan bilhin ang loob niya. Saan ni Althea? Hindi ko siya binibili, Althea. Gusto ko lang ipakita na kaya ko ring maging parte ng maliliit niyang araw. Hindi lang yung malalaki. Muling natahimik si Althea. At sa unang pagkakataon, hindi niya binalik ang regalo. Huwebes, dinala ni Rafael ang gitara niya. Umupo sa gilid ng karinderya at marahang tinugtog ang paboritong kanta ni Rafaela, You Are My Sunshine. Nagulat si Althea nang sumabay si Rafaela. Kumakanta habang hawak ang stuffed toy na binigay ni Rafael noon. Para bang hindi na niya kayang ihiwalay ang ama sa anak. At sa sandaling iyon, isang ngiti ang bahagyang lumabas sa labi ni Althea. Isang ngiting ayaw niyang ipakita, pero nabuking. Salamat. Sad nga ni Rafael. Para saan? Dahil hindi mo ako pinalayas ngayong araw. Hindi pa ako handa. Pero Rafael, deserve ni Rafael na malaman ng totoo. The right way. Tumango si Rafael at halos mapaiyak. Gagawin ko yon, hindi bilang Rafael. Hindi bilang ex mo. Gagawin ko yon bilang ama niya. At sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, umupo si Althea sa tabi ni Rafael habang magkausap sila ng anak nilang si Rafaela. Hindi man iyon ang pagbabalik, pero tiyak, iyon ang bagong simula. Sabado ng umaga. Hindi gaya ng mga dati, hindi na si Rafael ang basta-basta dumarating sa karinderya. Ngayong araw, pinayagan na siya ni Althea. Maikli lang ang usapan nila kagabi, pero sapat na para pumayag ito sa simpleng request. Gusto ko sanang isama si Rafaela. Kahit isang araw lang. Sama ka rin. Picnic lang. Wala akong ibang hinihingi. At heto na sila ngayon. Sa isang maliit ngunit tahimik na parke sa labas ng lungsod, may nakalatag na checkered picnic blanket. May mga homemade sandwich, prutas, juice box para kay Rafaela. At hindi mawawala ang paborito nitong cotton candy na dala ni Rafael. Ama, may ducks po! Ani nga ni Rafaela. Tumawa si Althea habang si Rafael hindi maalis ang tingin sa anak. Tuwang-tuwa habang tumatakbo sa damuhan. Parang hindi ko siya kayang habulin pag lumaki na siya. Hindi rin naman siya kayang habulin ng toddler pa siya. Magaling talaga yan sa takbuhan. Nang magtanghali na upo silang tatlo sa ilalim ng puno. Si Rafael ang nagbukas ng lunchbox. Ako nagluto ah. Don't expect too much pero yan ang first ever sinigang kong ginawa. Napakunot noo si Althea. Nagluto ka? Oo, ni YouTube ko lang. Tapos yun, nagsunog ng 2 kaldero bago ito. Tumawa si Rafaela at kahit si Althea ay napangiti. Hindi niya inakalang makikita niyang muli ang lalaking ito. Hindi bilang mayabang na milyonaryo, kundi bilang lalaking nagsusunog ng kaldero para sa anak nila. Habang kumakain sila, si Rafaela ay nakaupo sa gitna. Inaabot ang tinidor sa magulang niya paminsan-minsan. Masarap, Daddy! Ani nga ni Rafaela. Napatingin si Rafael kay Althea.
Hinintay niya kung sasalungat ito, pero tumango lang si Althea, tahimik, at iniabot pa ang baso ng tubig sa kanya. Sa unang pagkakataon, parang pamilya sila. Pagkatapos kumain, nagsabit si Rafael ng duyan sa pagitan ng dalawang puno. Doon humiga si Rafaela, hawak ang stuffed toy na laging bitbit. Habang pinapaypayan siya ni Rafael, si Althea ay nagmamasid sa kanila mula sa gilid. Tahimik, payapa, hindi halatang 5 taon silang pinaghiwalay ng panahon at sakit. Hindi ko alam kung anong iniisip ko ngayon. Walang kailangan madaliin, Althea. Hindi kita pipilitin. Pero salamat dahil kahit isang araw pinayagan mo akong maramdaman kung paano maging ama. Sa hapon, habang papauwi na sila, nakatulog si Rafaela sa sasakyan, nakasandal sa balikat ni Rafael, habang si Althea naman ay tahimik na nakatingin sa bintana. Habang binabaybay nila ang daan pauwi, isang bagay lang ang sigurado. Unti-unting nabubuo ang pamilyang minsang nawasak. At sa puso ni Althea, nagsisimula nang pumasok ang posibilidad na baka hindi lang si Rafaela ang pwedeng mabigyan ng panibagong simula. Baka pati silang dalawa ni Rafael. Wala sa plano ni Althea ang umalis sa karinderya. Wala rin sa puso niya ang manirahan sa lugar kung saan hindi niya hawak ang direksyon ng sarili niyang buhay. Pero dumating ang bagyong hindi nila inasahan. Isang gabi, malakas ang ulan. Lumubog ang kalsada sa tapat ng karinderya. Sa isang iglap, nabasa ang kanilang gamit. Ang maliit nilang silid sa itaas ng karinderya ay tumutulo at si Rafaela ay nagsimulang ubuhin sa lamig. Walang kuryente, walang tubig, at wala ring tahimik na pahinga. Habang yakap-yakap ni Althea ang anak sa kadiliman, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita ko sa balita ang area nyo. Dumaan ako. Nasa labas lang ako ng karinderya. Please, sumama na kayo sa akin. Nagala lang saad nga ni Rafael. Hindi siya agad sumagot. Ngunit nang marinig niyang lumalalim ang ubo ni Rafaela, hindi na siya nag-isip pa. Sa loob ng sasakyan, tahimik si Rafael habang si Althea ay yakap pa rin si Rafaela. Basa ang kanyang buhok. Maputla. Nang makarating sila sa lobby ng isang high-end condominium, hindi na siya nakapagsalita. Dito tayo? Tanong nga ni Althea. Dito kayo. Safe kayo rito. Malinis, may doktor kung kailangan. May kama, mainit na tubig. Hindi to para maging utang na loob. Gusto ko lang maging ama sa tamang paraan. Kinabukasan, nagising si Althea sa isang malambot na kama. May malamig na simoy ng aircon. At si Rafaela ay natutulog pa rin. Tahimik ang paghinga. May bagong damit sa gilid ng kama at may sticky note sa lampshade. May breakfast sa mesa. Nasa office lang ako, tumawag ka lang kung kailangan mo ng kahit na ano. From Rafael. Lumipas ang 3 araw. Hindi pa rin umaalis si Althea. Pinilit niyang maghanap ng lilipatan pero wala siyang mahanap agad. At sa kabila ng kaba, wala siyang nararamdamang pamimilit mula kay Rafael. Hindi siya kinakausap tungkol sa kanila. Hindi siya sinusuyo. Hindi siya ginugulo. Tuwing uuwi si Rafaela lang ang agad na tumatakbo papunta sa kanya. Daddy, tignan mo po, may drawing ako na pamilya natin. Ani naman ni Rafaela. Itinuro ng bata ang simpleng drawing. Isang babae, isang lalaki, at isang batang may mahabang buhok. May araw, ulap, at mga puso sa paligid. Tahimik na tumingin si Rafael kay Althea. At si Althea ay hindi na umiiwas. Hindi na rin siya makatanggi. Hindi pa ito pagmamahalan muli, pero ito ay katahimikan na may pag-unawa. Sa gabing iyon, habang pinapatulog ni Althea si Rafaela, lumapit si Rafael sa pintuan. Kumatok. Tumango si Althea. Lumabas sa silid nga at sinarado ang pinto. Pwede ba kita makausap? Tahimik silang naglakad sa may sala. Alam kong hindi pa ito nagtiwala. At hindi pa ito kapatawaran. Pero salamat dahil kahit wala akong hinihinging kapalit,
Pinayagan mong makasama ko siya. Ginagawa ko lang to para sa anak ko. Pero hindi ko rin may kakaila na sa unang pagkakataon hindi ako takot. Hindi ako nag-alala kung saan kami matutulog. At hindi ako mag-isa. Maraming salamat. Makabuluhang sagot naman ni Althea. 3 linggo na mula nang pansamantalang manirahan sina Althea at Rafaela sa kondo ni Rafael. 3 linggo ng maayos na tulog. 3 linggo ng tahimik na almusal. 3 linggo ng unti-unting pagkakakilala. Hindi lang sa pagitan ng ama at anak, kundi pati ng 2 pusong minsang nasugatan. Lunes, alas 7 ng umaga. Sa dining table si Rafael ay nakasuot ng simpleng hoodie habang nagtatanggal ng tinik ng isda para kay Rafaela. Si Althea ay nagkakape sa tabi, suot ang loose shirt na hiniram lang mula sa closet ni Rafael. Ang sarap ng luto mo, Daddy! Ani nga ni Rafaela. Secret recipe yan, nasa label ng instant pack. Tumawa si Althea bigla, bahagyang nagulat sa sarili. Hindi siya sanay tumawa sa presensya ni Rafael. Pero unti-unti, parang normal na ito. Miyerkules ng gabi, nakatulog si Rafaela sa sofa habang nanonood ng cartoons. Buo pa ang hawak nitong coloring book at lapis. Dahan-dahang binuhat ni Rafael ang anak papunta sa kwarto. Si Althea ang nagsaayos ng kumot. Napatingin siya sa eksenang iyon. Si Rafael, maingat at banayad habang tinitingnan ang anak na mahimbing ang tulog. Ang bilis niyang lumaki, no? Tanong nga ni Rafael. Oo, pero may mga parte sa paglaki niya na hindi mo naabutan. Pero gusto kong abutan lahat ng susunod. Sabado ng hapon, gumagawa sila ng cookies sa kusina. Si Rafaela ang tagahalo ng harina, habang si Althea ang tagasalo ng kalat. Si Rafael naman ay taga-cheer at minsan ay tagatingin ng recipe sa YouTube. Family cookies to kasi sama-sama tayong gumawa. Ani nga ni Rafaela. Napatingin si Althea kay Rafael at sabay silang ngumiti. Isang ngiting hindi pinagplanuhan pero sabay nilang naintindihan. Pagkalipas ng 1 oras, habang inaamoy ang bagong lutong cookies, si Rafaela ay nakatulog sa gitna ng kwarto. May tsokolate pa sa pisngi. Mukhang kailangan nating linisin ang sofa. Sad nga ni Althea. O hayaan na lang muna. Parang memory yan, masaya kahit magulo. Linggo ng gabi, si Rafael ang nagbasa ng bedtime story. Si Althea ang nagsuklay ng buhok ni Rafaela. At bago matulog ang bata, niyakap sila pareho. Salamat po, Mama. Salamat po, Daddy. Favorite ko po kayong dalawa. Ani nga ni Rafaela. Lumabas ng silid sina Rafael at Althea na parehong tahimik. Sa sala, naupo sila sa magkabilang dulo ng sofa. Pagkatapos ng ilang minuto, si Rafael ang unang nagsalita. Pwede ba akong umasa na balang araw hindi na lang para kay Rafaela ang mundong to? Hindi sumagot si Althea. Hindi oo, hindi rin hindi. Pero sa gabing iyon, hindi niya naisipang umalis. At yun na ang unang sagot. Sa sumunod na araw, mainit ang noo ni Rafaela. Mainit ang katawan. Nanginginig ang mga kamay kahit balot ng Rafaela, anak? Gising ka ba? Umiiyak ng mahina si Rafaela, halos pabulong nga ang tinig. Mama, ang sakit po ng ulo ko. kumot. Agad na tinapik ni Althea ang noo ng bata. Nanginginig ang kamay niya, hindi sa lamig kundi sa kaba. Lagnat. Malamig ang mga paa ng anak, pero ramdam na ramdam niya ang init sa balat nito. Rafael! Wala pang 1 minuto lumabas nga si Rafael mula sa kwarto niya. Nakapambahay takot nga ang muka. Sa tono ng boses ni Althea kung paano siya tinawag nito. Bakit anong nangyari? Nilalagnat si Rafaela. Ang taas eh. Hindi na nagtanong pa si Rafael. Tumakbo siya sa kitchen, kinuha ang thermometer. Tubig, basang bimpo, parang sanay na sanay pero baka sa kilos ang kaba. 39.2. Hindi siya ganito kadalas magkasakit. Rafaela, anak, tahan na. Sad nga ni Althea. Umupo si Rafaela sa tabi nga ng kama, pinisil ang kamay ng anak.
Ang lamig nito at kahit ang pisngi ay sobrang pula, nagpupumiglas nga ang dibdib niya. Anak, Daddy's here, okay? Andito ko. Pagpapakalma nga ni Rafael kay Rafaela. 2:00 ng madaling araw. Nasa gilid ng kama si Althea, hawak ang towel at binabasa ito muli sa palanggana. Si Rafael, nakahiga sa carpet sa tabi ng kama, hawak pa rin ang thermometer habang nakabantay. Minsan ay sinisipat ni Rafael si Althea. Napansin niyang namumugto ang mata nito. Tila pinipigilang umiyak. Tumayo siya at dahan-dahang inilapit ang isang tasa ng salabat. Para sa'yo kahit kaunting init lang. Kinuha yan ni Althea. Sa wakas suminga siya ng malalim. Natatakot ako. Saad nga ni Althea. Ako rin. Maya-maya ay napayo ko si Althea parang bata. Pinipigil ang hikbi. Ayoko manghina pero kapag ganito siya para bang bumabalik lahat ng takot. Na ako lang may hawak sa buhay niya. Na baka hindi ko kaya. Tumayo si Rafael at lumapit. Hindi siya humawak. Hindi siya yumakap. Pero naupo siya sa tabi ng babae at bumulong. Hindi mo kailangan mag-isa. Hindi na ngayon. Hindi. Habang andito ako. Tumingin si Althea sa kanya. Walang sinabi. Walang iyakan. Pero sa mata nila, may unti-unting pagbitaw sa luma nilang takot. Bumaba na ang lagnat ni Rafaela. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Mahina pa, pero ngumingiti. Mama, Daddy, nandito po kayo? Aningan ni Rafaela. Oo naman anak, nandito kami. Hinawakan ni Rafaela ang kamay nila pareho. Hawak ng kaliwa si Rafael. Hawak ng kanan si Althea. At sa unang pagkakataon, wala nang pagitan sa kanila. Kinabukasan, tanghaling tapat. Pagmulat ni Althea, nakita niya si Rafael na nakaupo sa tabi ng kama, nakatulog habang nakasandal. Hawak pa rin ang kamay ni Rafaela. Lumapit siya. Tiningnan ng dalawa, ang ama at anak na magkahawak kamay, magkatabi, sa pagtulog. Ngumiti siya. Isang ngiting mahina. Pero puno ng pasasalamat. Puno ng pag-asa. At sa loob ng kondo habang tahimik ang paligid may malinaw na tinig sa puso ni Althea. Hindi na kami nag-iisa. Makalipas ang ilang araw, Mommy, Daddy! Ani ni Rafaela. Magpa-family day po tayo dito lang sa bahay natin, okay? Dagdag pa nga ni Rafaela. Halos tumalon si Rafaela habang bitbit ang maliit na drawing niya na may nakasulat sa gitna. Family day today with Mama and Daddy. Games, food, fun, and hugs. Napatinginan sina Rafael at Althea sa isa't isa. Parehong di alam kung matatawa ba o maiiyak sa kalambingan at pagiging kusang loob ng anak nila. Sigurado ka bang gusto mong dito lang? Ayaw mo sa bar ko sa mall? Ayoko pong maraming tao, gusto ko pong sa bahay lang natin kasi dito po tayo buo. Ani Rafaela. Natigilan si Rafael sa salitang bahay natin. 8:00 ng umaga, abala na silang tatlo sa kusina. Si Rafael, naka-apron, nagsasaing at nagluluto ng spaghetti na may napakaraming hotdog. Si Althea, nagbe-bake ng simpleng banana muffins gamit ang recipe ng nanay niya. Si Rafaela, abala sa pagdedekorasyon ng balloons at banner na may nakasulat, Team Our Family. Team po tayo kasi love natin ang isa't isa, di ba? Ani pa nga ni Rafaela. Walang nakasagot agad. Pero parehong ginitian ng mga magulang niya ang isa't isa. Isang ngiting may pagka-amused, may kirot, may tinatanggap na katotohanan. Bandang tanghali, naghain sila ng pagkain sa mismong sala. Walang mesa, picnic style, carpet, unan, paper plates. May juice box pa si Rafaela at plastic wine glass. Si Rafael at Althea na nilagyan lang ng tubig. Cheers po sa first family day natin! Ani Rafaela. Nag-toast silang tatlo. At sa bawat kagat, sa bawat tawa ni Rafaela, unti-unting nagiging bahay ang 4 na sulok ng kondo. Ilang araw ang lumipas. Naging natural na ang pagiging kami nila sa kondo kahit walang label. Magkaibang kwarto,
Magkasabay kumain, sabay magbantay kay Rafaela kapag may homework. Parang mag-asawa, parang dati. Isang gabi nanonood sila ng movie habang tulog na si Rafaela sa couch. Comedy sana ang pinili ni Rafael, pero sa kalagitnaan, pareho silang hindi na tumatawa. Nasa pagitan nila ang isang throw pillow, pero damang-dama ang bigat ng katahimikan. Namiss ko to. Saad nga ni Rafael. Napakulot na si Althea. Anong to? Usisa nga niya. Tayo. Walang sagot si Althea. Huminga lang siya nang malalim, pinikit ang mga mata. Hindi niya kayang sabihing, ako rin. Hindi pa ngayon. Pero sa gabing iyon, bago sila matulog, iniwan niya sa mesa ang paborito niyang tsaa. Para kay Rafael, walang note, walang salita. Pero sapat na yon para sabihin, na-miss din kita. Ilang gabi pa ang lumipas. Niyaya ni Rafael si Althea sa balcony habang tulog si Rafaela. May dalang 2 tasa ng kape. Walang ilaw, tanging ilaw mula sa city lights. Sa malayo ang bumabalot sa kanila. Bakit hindi mo ko tinanong kung may iba na ba ako? Ayoko marinig ang sagot. Saad naman ni Althea. Ako nang magsasabi. Wala akong hinanap na iba. Wala akong naging kapalit sa puso ko. Hindi ibig sabihin nun ako pa rin ang gusto mo. Saad nga nito. Pero totoo. Katahimikan. Nagkatinginan sila. Matagal. Walang salita. Walang hawakan. Pero pareho silang hindi na lumayo. Walang mahal kita. Walang gusto pa rin kita. Pero sa puso nilang dalawa, sabay nilang narinig ang parehong katotohanan. Nandito pa rin. Ang kondo ay nanatiling tahimik. Walang bisita. Walang ingay. Tanging silang tatlo pa rin ang nasa loob. Si Rafaela, na masayang bata, si Althea, na naninimbang, at si Rafael, na nananatiling present pero hindi mapilit. Habang natutulog si Rafaela sa kwarto, sabay sina Althea at Rafael sa pagligpit ng pinagkainan. Ngayon lang ulit ako nakain ng tahimik. Saad ni Althea. Ngayon lang din ulit ako umuwi ng ganito. Paano? Tanong nga ng babae. May naghihintay. May tawanan. May malamig na gabi pero may init sa loob. Napalunok si Althea. Ipinagpatuloy niya ang paghuhugas. Pero nagulat siya nang mahinang dumampi ang kamay ni Rafael sa likod ng palad niya. Hindi sadya. O baka sadya. Hindi na niya sigurado. Hindi siya umiwas. Isang araw, habang naglilinis ng bodega, nadulas si Althea habang abala sa pag-abot ng kahon. Agad siyang sinalo ni Rafael. Mabilis, malapit, parang eksena sa pelikula. Napatitig siya sa mga mata nito. Namiss kita. Hindi lang bilang ina ni Rafaela, kundi bilang ikaw. Yung ikaw na minahal ko noon. Rafael. Awat nga ni Althea sa sinasabi ng lalaki. Pwede ba akong umasa ulit? Nabigla si Althea. Napatitig pa rin siya kay Rafael. Pero unti-unti siyang kumalas. Hindi ko alam kung handa ako. Hindi ko alam kung kaya ko ulit. Saad naman ni Althea. Okay lang. Hindi kita pipilitin. Pero hindi na ako lalayo. Bakit parang mas natatakot akong masanay sa'yo ngayon? Teretsahang saad naman ni Althea. Dahil marunong ka ng masaktan. Dahil nasaktan ka na at mas alam mo na ang nangyayari pag umibig ka ng sobra. Tahimik ang kondo, tulog na nga si Rafaela. Pero si Althea, Rafael, parehong gising, parehong puno ng iniisip. Rafael, bakit mo ko iniwan noon? Tanong na nga ni Althea, na matagal na nga niyang gustong itanong dito. Hindi kaagad nakasagot si Rafael. Umupo siya sa tabi ni Althea, pinagmamasta ng kanyang mga kamay. Dahil duwag ako noon at sunod-sunuran ako sa pamilya ko. Nung nalaman ng pamilya ko na ikaw, hindi tulad ng inaasahan nila, nagalit sila. Pinilit nila akong tapusin ang relasyon natin. Binigyan ako ng choices. Kung pipiliin kita, puputulin nila ang suporta, ang negosyo, ang lahat. At pinili mong sumuko?
Naluluhang tanong ni Althea. Oo, pinili ko. Pinili ko kasi natakot ako hindi lang para sa akin, kundi para sa'yo at para sa magiging future natin. Pero ako, basta ka na lang nawala na hindi mo ko inisip. Althea, bawat araw mula noon, binibilang ko kung ilang beses kung dapat kang tinawagan. Pero pinili kong manahimik. Dahil tuwing titignan ko ang sarili ko sa salamin, ang nakikita ko lang, takot at pangamba. Althea, bawat araw mula noon, hindi ko na alam. At ngayon, bakit ka bumabalik? Dahil nakita ko kay Rafael ang lahat ng iniwan ko, lahat ng dapat kong pinaglaban. At dahil kahit wala kang sinabi, alam kong hindi mo pa rin ako lubos na kinalimutan. Akala ko hindi mo na kami hahanapin pa. Akala ko mas pinili mong buhay mo. Saad muli ni Althea. Akala ko rin. Pero sa tuwing may nakakakilala sa akin, sa tuwing tinatanong ako kung masaya ba ako, isa lang naman talaga ang laman ng isip ko. Paano kung hindi kita iniwan? Wala akong karapatang humingi ng tawad, Althea. Pero kung bibigyan mo ko ng kahit kaunting puwang, gusto kong buuin lahat ng sinira ko. Hindi ako galit. Pero sugatan pa rin ako, Rafael. At natatakot pa rin ako. I understand, Althea. Handa akong maghintay. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Maya-maya pa ay dahan-dahang tinungungan ni Althea ang noon niya sa balikat ni Rafael. Mama, Daddy, dito na lang po kayo matulog. Ani ni Rafael. Sabay tayo, please. Dagdag pa ng kanilang anak. Bata pa si Rafaela, pero pakiramdam niya may nabago. Hindi niya alam ang dahilan ng lungkot sa mga mata ng kanyang mama kanina. Hindi rin niya naiintindihan kung bakit ang daddy niya ay tahimik habang nakaupo sa gilid ng kama. Pero ang alam niya, mas buo ang gabi kapag magkatabi silang tatlo. Kasya ba tayo rito? Nagtataka ang tanong nga ni Althea. Kahit siksikan basta magkakasama. Tayong tatlo, Team R pa rin yan. Sabat naman ni Rafaela. At doon, sa simpleng kama ng isang bata, pumuwesto silang tatlo. Si Rafaela sa gitna, nakayakap sa dalawang magulang. Si Rafael sa kaliwa, si Althea sa kanan. Tahimik ang gabi. Uulan na naman. Tila ba gusto ring makisama ng panahon sa pagiging mahimbing ng sandaling ito. Mama, pag may panaginip po akong pangit, hawakan niyo po yung kamay ko Tulong ni Rafaela habang nakapikit. Ngumiti naman si Althea. Oo naman anak. Tati, ikaw din po. Palagi anak. Natutuwang saad din naman ni Rafael. Habang tulog na si Rafaela, nagkatinginan sina Althea at Rafael sa dilim. Walang ilaw. Tanging liwanag mula sa bintana ang bumabalot sa silweta ng kanilang mukha. Hindi sila nag-usap. Pero dahan-dahang humawak si Rafael sa kamay ni Althea, sa ibabaw ng maliit na kamay ni Rafaela. At si Althea, hindi na kumalas. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakatulog si Althea ng walang takot. At si Rafael, sa unang pagkakataon, ay hindi nagising na mag-isa. Bago pumikit, isang mahina, halos hindi marinig na bulong ang lumabas sa labi ni Althea. Salamat sa pananatili mo ngayon. Saad nga ni Althea. At bulong naman ni Rafael sa sarili niya. Ngayon pa nga lang ako nagsisimula. Ngayon pa lang nagsisimula ang pagbawi ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Darating sila ngayon? Tanong nga ni Althea. Oo, hindi ko sila pinili pero sinabi kong kung may panahon sila gusto kong mahalin ulit. Ang babaeng mahal ko sa tamang oras. Tahimik si Althea. Hindi dahil galit siya, kundi dahil may sugat na kailangang harapin. Maya-maya tumunog ang doorbell. Tumayo si Rafael. Binuksan ang pinto at naroon sila, sina Hinoo at Ginang Montemayor. Ang dating matigas, ang dating mapanghusga, ngunit ngayon may luha na sa mata. Anak, ani nga ng Ginang. Patawad Rafael sa lahat ng kasalanan namin. Sa pagpapalayo namin sa'yo. Sa pagmamalaki namin noon.
Ani nga ng Ginoo. Lumapit naman si Althea. Tahimik, hindi nakangiti pero hindi rin naiinis. At higit sa lahat, Althea anak, patawad. Saad ng ginang. Napatitig si Althea, ang babaeng nagpahiwalay sa kanila, ang babaeng naging dahilan kung bakit siya iniwan. Pinilit kong paghiwalayin kayo noon dahil akala ko mali ka para sa anak ko, pero ngayon kitang-kita kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo siya pinatatag, at higit sa lahat, turan nga ng ginang, kung paano mo siya binigyang pamilya. Mama, Daddy, sino po sila? Tanong nga ni Rafaela. Anak, sila ang mga lolo't lola mo. Saad naman ni Rafael. Talaga po, may lolo't lola ako? Ani nga ni Rafaela. Tumakbo siya at niyakap ang dalawa. Halos hindi makagalaw si Mrs. Montemayor, ang batang hindi nila inasahan. Ngayon ay nasa bisig nila. Buhay, may ngiting totoo, apong hindi nila kailanman nakilala hanggang ngayon. Anak, patawad sa lahat ng taon na hindi ka namin niyakap. Saad nga ng ginang. Pangako mo lang ngayon hindi ka na mawawala sa amin. Sambit na naman ni Rafael habang nakatingin sa eksenang yun. Napaluha si Althea. Lumapit si Rafael, marahang pinisilang kamay niya. Ito na ngayon, ang pamilyang dati mong hiniyakan. Ngayon gusto nang maging bahagi ng pamilya mo. Saad naman ni Rafael. At hindi ko akalaing maririnig ko ang salitang patawad mula sa kanila. Pagpuputol naman sa kanya ni Althea. Pagkatapos ng yakapan, sabay-sabay silang umupo para sa meriendang inihanda ni Althea. Si Rafaela ay tuwang-tuwa, nagsusubo ng cookies sa lolo't lola niya habang excited. Lolo, Lola, marunong po akong kumanta. Gusto niyo pong marinig? Saad nga ni Rafaela. Aba syempre naman, ang ganda-ganda mo palang bata po. Saad pa nga ng ina ni Rafael. Habang tinitingnan ni Rafael ang buong eksena, alam niyang may isa pang sugat na unti-unting naghihilom. Hindi lang dahil nagsorry ang mga magulang niya, kundi dahil pinatunayan niyang totoo ang pagmamahal kahit ilang taon pa ang nawala. Sa mga mata ni Althea, ramdam niya na buo na sila. Hindi perpekto, pero handang magsimula ulit, kasama ang lahat. Habang naglalakad, si Rafaela ay naiwan sa lola't lolo niya na sumama rin sa trip. Dumating sila sa isang spot. May nakaplastar na picnic setup, mga lantern, isang maliit na violin music na tumutugtog. Ala ko noon mawawala ka na talaga. Pero mas akala ko wala akong karapatang maghabol. Saad ni Rafael. Pero naghabol ka. Tsaka naghintay. Tsaka nakita ko naman yung sinseridad mo sa pagbawi. Sincere naman na saad ni Althea. At ngayon hindi na kita hihintayin pang bumalik. Dahil alam kong nasa harap ko na. Buo matapang at ikaw pa rin ang babaeng gusto kong mahalin habang buhay. Lumuhod siya at dahan-dahan. Walang ingranding linyahang hiniram. Saad na nga nito ng buong puso. Althea, will you marry me? Natahimik si Althea. Ang hangin ay tila huminto. Ang alon ay tila sumabay sa tibok ng puso niya. Hawak niya ang mukha niya. Di makapaniwala. Di siya umiyak ng sobrang drama. Pero tumulo ang luha dahil sa dami ng pinagdaanan, ito na ang sagot. Of course yes, I will marry you. 1,000 yeses noon pa. Saad na nga ni Althea. Niyakap siya ni Rafael. Mahigpit. Hindi lang bilang nobyo, kundi bilang lalaking handang panagutan ng lahat. Mabilis na lumipas ang mga araw. At ngayon na ang araw ng kasal ni Althea at Rafael. Si Rafael ang unang nagbasa ng kaniyang vow. Althea, bago kita iniwan noon, akala ko tama ang pinili ko. Akala ko, kaya kong mabuhay nang wala ka. Pero sa bawat taon na lumipas, dala ko ang alaala mo. Hindi lang bilang babaeng minahal ko, kundi bilang pusong iniwan kong hindi na ako matahimik. Ngayon sa harap ng pamilya natin, ng anak nating si Rafaela, pinapangako ko na hindi na ako aalis. Kahit kailan, sa bawat pagsubok ikaw ang pipiliin kong kasangga. Sa bawat gabi, uuwi ako sa iyong tabi. Hindi kita bubuin dahil buo ka na.
pero mamahalin kita ng buo araw-araw habang buhay. Ang sumunod naman ay si Althea. Rafael, noon sinubukan kong kalimutan ka at inilaban ko ang araw-araw na wala ka. Hindi naging madali pero hindi rin ako nagsisi dahil sa bawat luhang pumatak, lumakas ang loob kong buuin ang sarili ko. Pero ngayon na nandito ka, hindi ko na kailangan lumaban mag-isa. Pinapangako ko na sa bawat galit, pipiliin kong makinig, na sa bawat gulo pipiliin kong manatili, at sa bawat bukas ikaw ang pipiliin kong mamahalin. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil gusto kitang mahalin araw-araw sa lahat ng panahon. You may now kiss the bride. Sad nga ng pare. Isang halik na may kasamang yakap, luha at sigaw nga ni Rafaela. Finally, Mama is a bride now, Daddy is a husband, and I'm the happiest flower girl in the world. Ani nga ni Rafaela. You were worth the wait, every pain. And now we begin not from scratch but from love. Sagutan nga nila Rafael at Althea. Mama, may sirup po ba tayo? Ani na nga ni Rafaela nang minsang tahimik nga sila sa kanilang tirahan. Wait lang, mahal, nasan yung pan sa pancake? Ganito nagsimula ang linggo sa tahanan ng Montemayor. Isang taong kasal na nga sina Althea at Rafael. At isa pang batang mas energetic pa kaysa sa araw, si Rafaela. This house used to be quiet. Sad pa nga ni Rafael, and lonely. Ang baby sa tiyan ni Althea tinatawag nga na the kicker kasi kapag kumakanta si Rafaela, sumisipa ito. Twinkle, twinkle, little. Kanta nga ni Rafaela. Ouch, ayan na naman. See, he's a fan. Saad nga ni Althea. Calm down, little man. Or little princess. Daddy's cooking your first pancake. Si Rafaela nakahiga nga sa gitna ng kama. Si Rafael at Althea nasa magkabilang gilid. What's the best part of being married? Tanong nga ni Rafael. Waking up beside your mama. Knowing that no matter how messy the day gets, uuwi pa rin kayo sa isa't isa. Saad nga nila Rafael at Althea. Habang tulog si Rafaela, si Althea nakasandal sa dibdib ni Rafael. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ako bumalik noon? Hindi ko alam, pero ang alam ko lang, kahit anong daan ang tinahak natin, dito pa rin tayo dinalang tadhana. Biglang sumipa ang baby nga nilang nasa tiyan pa. Natila siya nga ang kinikilig sa sagutan ng dalawa. O hayan, sumang-ayon si baby. Natawa na nga lamang sila. Sa gitna ng gabi, isang larawan ang nasa nightstand. Isang family photo sa Siargao. Rafael, Althea, Rafaela, at isang ultrasound picture sa kamay ni Rafael. Sa ilalim may maliit na ukit. Not the beginning of love, but the forever after. Sa kalagitnaan ng ulan, katahimikan at kadiliman, nang madaling araw isang pamilyang tahimik na natutulog. Hanggang sa, Rafael, boses nga ni Althea humihingal. Pawis ang noo, kinakabahan ng tinig at medyo mahina. Rafael, sumasakit na. Masakit na talaga. Saad nga nito. Nagmulat si Rafael, agad tumayo. Walang tanong, walang panik. Ito na yon. Hindi na ito practice. Hindi na ito Braxton Hicks. Ito na talaga. Si Rafael, ninenerbyos. Si Rafaela, tulog pa pero may maliit na bag na dala dahil ilang araw na siyang ready, just in case. Sa loob ng kotse, Kaya ko to. Nung pinanganak ko si Rafaela, mag-isa lang ako pero ngayon nandito ka na. Saad nga ni Althea. At hindi na kita iiwan. Habang pinapasok si Althea sa loob, naiwan nga si Rafael. Saglit sa labas, nanginginig ang kamay pero nang tawagin nga siya ng nurse, tumayo siya ng tuloy-tuloy. She needs you. Be with her, Mr. Montemayor. Pagkapasok niya si Althea ang nakahawak nga sa gilid ng kamaluhaan. Napatingin sa kanya. Kaya natin to, diba? Saad nga ni Rafael. Kaya natin to. At hawak ko ang kamay mo hanggang sa dulo. Saad pa nga muli ni Rafael. pero sa gitna ng lahat ng yon, isa lang ang tanging inabangan nila.
Isang sigaw ng sanggol ang pumuno sa kwarto. Napaluha si Althea. Napahawak si Rafael sa kanyang dibdib di makapaniwala. Congratulations sa baby boy nyo. Saad nga ng nurse. Si Althea pagod pero ngiting-ngiti. Si Rafael nanginginig pa rin ng kamay habang tinanggap ang maliliit na kamay ng kanyang bagong anak. Hi! Ako nga pala yung daddy mo. Naghintay ako buong buhay ko para makilala ka. Pagkalabas nila sa delivery room, nandoon si Rafaela. Inaantok pero gising may hawak na maliit na stuffed animal. Is that him? Baby brother? Sadgan ni Rafaela. Oo anak, gusto mo siyang hawakan? Hi baby, don't worry, Ate's here. I will protect you. Aningan ni Rafaela. Habang tulog si baby alias Althea ay sumandal sa balikat nga ni Rafael. Dalawa na sila. Dalawang dahilan ko para maging lalaking karapat-dapat. At ako, isa pa ring babae sa buhay mo? Tanong nga ni Althea. Hindi. Ikaw ang simula ng lahat. At ikaw ang dahilan kung bakit may forever kami. Sa balcony ng condo naroon sina Rafael at Althea. Nakaupo sa rattan chair. Magkatabing nakabalot nga sa isang blanket hawak ang tigisang tasa ng tsaa. Tahimik lang silang nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. Naalala mo yung unang beses na nakita ulit? Doon sa kalsada akala ko multo ka. At akala ko bangungot ka. Sagutan pa nga nila. Sabay silang natawa. Pero nang tumahimik, tumitig si Rafael sa kanya. Hindi na ito yung titig na nag-aalinlangan. Hindi na ito yung titig na humihingi ng tawad. Ito na yung titig na nagsasabing, ngayon na. Althea, tawag na ni Rafael. Yes, I love you. Ulitin mo nga. I love you, I never stopped, not even when I left. Saad muli ni Rafael. Hindi madali ang lahat, Rafael. Alam ko pero kaya natin. Kasi mahal din kita. Saad na nga ni Althea. Every version of you kahit pagod. Kahit gising buong gabi. Kahit nangangarag. At kahit may eye bags, may stretch marks at may dalawang anak na humihila ng buhok ko. Lalong mahal. At doon dahan-dahan nga niyang inilapit ang mukha niya. Let's grow old, okay? Sobra akong game dyan. Sad nga ni Althea. At habang hinihipa ng hangin ang buhok ni Althea, habang kumikislap ang mga ilaw sa malayo, at habang tahimik ang gabi, sa wakas, hindi na tanong kung mahal pa ba nila ang isa't isa. Mommy, si Elias po is chewing my pencil again. Ani nga ni Rafaela. Because you put it in my robot, ate. Sambit ni Elias. Unang bungad sa araw, hindi alarm clock kundi away pati na laro ng dalawang bata. Si Rafael 7 taong gulang, confident, matalino at medyo bossy. Si Elias naman 3 taong gulang, clingy, curious at certified mama's boy. Good morning, Warzone. Saad nga ni Rafael. Good morning, Commander. Battle report? 2 waffles down, 3 kisses needed. Saad ni Rafael. Si Rafael na nakakape kunwari teacher, si Elias sa malakasuot ng pot sa ulo bilang helmet. Elias, anong ginagawa mo? Saad nga ni Althea. I'm saving ate, she's stuck in the volcano. Saad ni Elias. It's okay, mommy. May lava lang sa ilalim ng sofa. Kaya pala mainit tong bahay. Umiiling na nga lamang na saad ni Althea. Matapos ng kanilang laro ay naisipan nilang mag-grocery. We need 4 kinds of cereal. Ani ni Rafaela. I want the purple one. No, the green one. Ani nga ni Elias. We're not here to start a cereal war, okay? Mga anak? I thought relaxing tong Sunday grocery date natin. Natatawa, tumiiling na nga lamang na saad ni Rafael. This is relaxing. They are not jumping sa freezer section, diba? At least, nabawasan yung kalat sa bahay. Saad naman ni Althea. Si Elias biglang tumakbo, papuntang frozen aisle. Habang nagsiset ng table si Althea, si Rafael ay sumasayaw, kasama si Elias sa gitna ng kusina. Si Rafaela naman, naka-microphone na laro ang kutsara, nag-a-announce ng Family Awards Night. Best pancake flipper. Daddy, best hugs, mommy. Cutest, me and Elias. Ani nga ni Rafael. I win!
Biglang sigaw ni Elias, "Gusto ko ng award for best wife." Saad naman ni Rafael, hinalikan ni Althea ang asawa. Awarded every day. Tatlo silang magkayakap sa isang malaking kama. Si Elias nakapatong sa tiyan ni Rafael. Si Rafaela, yakap ang isang stuffed turtle. Si Althea, nasa gitna, nakahawak sa kamay ni Rafael. Hangin lang sa labas at tunog ng hilik ni Elias ang maririnig. "You ever think this is the dream we didn't know we needed?" Tanong nga ni Rafael. "Every day, every mess, every hug. This is the kind of love I never knew I deserved." Saad naman ni Althea, "Maaga-maaga pa lang pero gising na nga ang buong pamilya. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa excited na sigaw nga mula sa maliit na bata. Mommy, Daddy, pupunta na po tayo ng airport!" Ani nga ni Elias. Si Elias, suot ang backpack na mas malaki pa sa kanya, ay paikot-ikot sa sala habang nakatsinelas pa. Si Rafaela naman, maayos ang suot na hoodie at may hawak ng maliit na notepad. Checklist, passports? Check. Snacks? Check. Power bank? Elias, bakit may laruan kang martilyo sa bag mo? Kinakabahang ani ni Rafaela sa kapatid. "Pang-defense sa dragon sa airport," sagot naman ni Elias. "Walang dragon sa airport, anak. Ang dapat mong i-defend ay ang sarili mo sa jet lag." Natatawa, tumiiling na nga lamang na saad ni Althea. "Commander, ready na ba ang tropa?" Tanong naman ni Rafael. "General, baka ikaw ang hindi pa ready. Yung passport mo, kanina mo pa hinahanap." Saad nga ni Althea. Sa van papuntang airport, tulog na agad si Elias habang yakap-yakap ang neck pillow na pinalamutian ng dinosaur. Si Rafaela, excited at alert, para bang siya ang co-pilot. Pagdating sa Hong Kong, sinalubong sila ng malamig na hangin at tanawin na tila galing sa libro ni Rafaela, mataas na gusali, makukulay na ilaw, at ang tunog ng iba't ibang wika sa paligid. "Wow, parang ibang multo," ani nga ni Rafaela. "Parang space adventure," dagdag ni Elias. Una nga raw nila ay sa Disneyland at gaya ng inaasahan si Elias, hindi na halos mahila palayo sa life-size Mickey Mouse. "Mommy, he's real!" ani nga ni Elias. "Mas real ang bayad natin sa tiket, anak, sa enjoy natin." Habang si Rafaela ay nagtanong nga kung pwede nga siyang maging princess tour guide para sa buong pamilya. "Dito po sa kanan makikita ang Enchanted Castle. Sa kaliwa makikita ang kapatid kong inaakyat ang plant box," ani nga ni Rafaela. "Elias, baba dyan, hindi yan magic carpet," saad nga ni Althea. Kinabukasan nag-explore sila sa mga temple at street markets. Nasa harap sila ng isang food stall at si Rafaela ay nagtangkang mag-order gamit ang translation app. 1 pork, dumpling, 2 noodles, spicy? Yes, spicy. Kumakain sila sa gilid ng kalye, gamit ang chopsticks. Napalpak gamitin ni Elias kaya't puro talsik ang sauce sa damit niya. Hindi na lang may extra shirt sa bag, 2 actually, kasi kilala na kita. Sa gabi, nagpunta sila sa Victoria Harbor. Nakaupo sa bangketa, hawak-hawak ni Elias ang cotton candy, habang si Rafaela ay pinipilit kumuha ng magandang larawan ng city lights gamit ang toy camera. "Smile everyone, family photo time!" ani nga ni Rafaela. "Wait, sinong photographer?" "Si Daddy po." "Paano ako makakasama sa picture kung akong kukuha?" "Drone na lang po ni ate mamaya," iting saad nga ni Elias. Sa hotel, matapos ang mahabang araw ng paglalakad, tawanan, at picture taking, nakahilata na ang 4 sa kama. Si Elias, nakapajama na may bit-bit na stuffed dragon. Si Rafaela, inaayos ang souvenirs nila. Si Althea, nakasandal sa balikat ni Rafael, habang pareho silang nakangiti, pagod, pero masaya. "Masarap pala to. Maligaw sa ibang bansa, pero buo ang pamilya." Saad nga ni Rafael. "Mas masarap pag sa bawat liko kasama ko kayo." Sa mga sandaling ito, wala nang away-bate, walang serial wars, wala ring tahimik na bahay.
pero may halakhakan, kwento at mga matang kumikislap sa tuwa. Dahil minsan, ang pinakamasayang bakasyon ay hindi tungkol sa lugar, kundi kung sino ang kasama mo sa bawat hakbang. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Rafaela. Nakasuot na siya ng shades, may sling bag na may sticker ng unicorn at may hawak pang maliit na mapa. Mommy, Daddy, today's agenda. Ngongping Village, cable car and mysterious cows. Ani nga ni Rafaela. Cows? Real cows? Nanlalaking matang sa naman ni Elias. Anak, yung cow doon hindi pwedeng yakapin na. Okay po, yakap ko na lang si ate. Saad nga ni Elias. Nag-cable car silang pamilya sa Elias tumikit kay Althea, habang si Rafaela ay todo explain ang view na parang tour guide. To our left, we can see the sea. To our right, si Daddy. Nakapikit kasi medyo mantukin na. Saad ni Rafaela. Hindi ako takot, I'm just appreciating the altitude. Daddy's scared of the clouds. Gatong naman ni Elias. Pagkababa nila, naglakad na nga sila sa Ngongping Village. May mga souvenir shops, temple bells at street snacks. Mommy, can I get this van para akong Chinese princess? Ani naman ni Rafaela. Mommy, I want this panda keychain pang baby ko. Sambit pa ni Elias. Akala ko ba isang souvenir per child lang tayo? Saad naman ni Rafael. Isang child lang naman ang kaya mong tanggihan. Sumunod nilang pinuntahan ni Ocean Park. Sa loob ng cable tree na papikit nga at nakapit si Elias kay Althea habang humahangin sa tunnel. Mommy, baka po may monster. Ang monster lang dito yung init ng pila sa labas, anak. Naiiling na nga lamang na saad ni Althea. Sa aquarium ng mga bata, si Rafaela nagtatanong kung ano-anong scientific names ng isda. Si Elias sinisigawan ng mga jellyfish. Hello, Squishy, don't eat me ha? Makulit na saad ng bata. Pero ang highlight ng araw, ang first ever mini roller coaster ride ni Rafaela at Rafael. Daddy, ready ka na ba? Of course, easy lang to. Again! Sigaw ni Rafaela. Let's sit down muna. Gabi na nang makauwi sila sa hotel. Ang mga bata pagod na pero busog nga sa saya. Mommy, tomorrow dinosaur museum. Ani pa nga ni Elias. Wala tayong dinosaur trip bukas, Elias. Magpapahinga tayo. Then can we watch dinosaur cartoon? Si daddy mo ang in charge sa Netflix tonight. Saad naman ni Althea. Sige po, pero akong pipili ng snacks. No seaweed chips. Sabay na saad nga nila Rafaela at Elias. Sa huling gabi nila sa Hong Kong, nag-dinner sila sa isang rooftop restaurant na may view ng city lights. Si Rafaela ay tila dalaga na habang nagsusulat sa travel journal niya. Si Elias, tulog na sa kandungan ni Althea. Kapag ganito pala kahit pagod sulit, parang parenting. Saad nga ni Althea, parang pagmamahal. Tahimik na gabi, malamig ang hangin at sa gitna nga ng abalang syudad, may isang pamilya na tahimik na nagmamahalan, naglalakbay at gumagawa ng mga kwento nila ng panghabang buhay. I love you. Biglang saad nga ni Rafael, I love you more. At nag-family hug nga sila. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa paninindigan at taos-pusong pagkukusa na itama ang mga pagkakamali. Minsan tayong sinasaktan ng nakaraan, ngunit sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at muling pagtitiwala, posibleng mabuo muli ang isang pamilyang winasak ng takot at pag-iwas. Sa huli, ang tahanan ay hindi matatagpuan sa marangyang lugar, kundi sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Althea at Rafael. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa mga sumusunod. Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan. Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares,
Ostonalito Catherine, Ara Adhani Jean the Best of UK, Lily Sales, Rose Mebocadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan, Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lily of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean the Best, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura,
Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Raylan Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Sanen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Night, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonolito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City,
Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Pelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Penavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Not Green Fax, Luz Templo Nuevo,
Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinsiano